Sumasa inyo ang palatuntunang ang Iglesia ni Cristo, isang palatuntunan na maghahatid sa inyo ng magadalisay na aral ng Diyos na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Mga katotohanang maghahatid sa atin sa matuwid na landas ng paglilingkod sa Diyos. Kamusta na po kayo mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay? Ako po si kapatid na Jerry Lapira at makakasama po natin sa pagkakataong ito si kapatid na Christian Cruz. Maraming salamat po kapatid na Jerry. Mga kaibigan, maraming salamat din po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa programang ito. Mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay, gaya po ng nalalaman ninyo, itong programang ito ay tumutugon, sumasagot doon po sa mga katanungan ng mga nagsusuri sa Iglesia ni Cristo. Kaya sa pagkakataong ito, kapatid na Christian, Opo. ay pakinggan at panoorin po muna natin ang isa sa katanungan ng nagsusuri sa Iglesia ni Cristo. Panoorin po natin ito. Ako si Rose Ramos, isang Katoliko. Tanong ko lang sa Iglesia ni Cristo, totoo bang may araw ng paghuhukom? Kung may paghuhukom, sino ang maliligtas at sino naman ang parurusahan? Nagpapasalamat tayo ng marami, kapatid na Christian, doon sa nagpadala ng katanungan kay Miss Rose Ramos. Opo. Ang kanyang itinatanong sa atin, totoo raw ba na mayroong araw ng paghukom? At ang isa pa sa katanungan na kanyang itinanong ay kung may araw ng paghukom, sino daw yung maliligtas at sino yung mapapahamak? Mahalaga na sa gagawin nating pagtugon at pagsagot, kapatid na Christian, gaya ng nalalaman ng mga sumusubaybay sa atin, hindi tayo magbabatay sa opinyon o palagay, Opo. kundi sa kung ano ang katotohanan na nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya, itanong na natin sa banal na kasulatan, kapatid na Christian, totoo ba na mayroong araw ng paghukom? Totoo po. At ang katunayan, mga kaibigan, ang Diyos po mismo ang nagtakda ng araw ng paghukom. Ganitong mababasa po natin dito po sa Gawa sa 17:31. Pakinggan po ninyong mabuti. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatutunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang mag-uli sa mga patay. Napakaliwanag po dito sa talatang binasa natin, kapatid na Jerry, na ang Panginoong Diyos po ay nagtakda ng isang araw na ipaghuhukom sa sanlibutan, sa makatuwid. Ito po ay ang araw ng paghuhukom. At ang isa po sa mga katunayan na ito po ay magaganap ay ang pagkabuhay na mag-uli na ginawa ng Panginoong Diyos sa ating Panginoon Hesukristo. At dapat natandaan po ng mga nakikinig at sumusubaybay sa atin ngayon, kapatid na Christian, na sa araw ng paghukom, ang magiging pinakahukom dyan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, ano pa ang isa sa napakatibay na patotoo na talagang magaganap ang araw ng paghukom? Ganito naman po ang itinuro ni Apostol Pablo sa Ebreo sa 9:27. Pakinggan po ninyo, mga kaibigan, at ganito po ang ating mababasa. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ang isa pa hong matibay na katunayang magaganap po ang araw ng paghuhukom ay ang kamatayan po na itinakda ng Panginoong Diyos sa tao. Kaya kung papaanong ang kamatayan po ay hindi ho mapipigilan ng tao, at talagang yan mangyayari po sa tao sapagkat ang Diyos po nagtakda niyan. Gayon din po ang araw ng paghuhukom, hindi ho mapipigilan ng tao at talagang matutupad sapagkat ang Diyos din po ang nagtakda ng araw ng paghuhukom. Kaya walang dahilan para pag-alinlanganan ang pagdating ng araw ng paghukom. Ano, kapatid na Christian? Tama po. Unang-una po, sapagkat ang Diyos nga ang nagtakda niyan sa tao. Ngayon, paano natin malalaman kung malapit na ang araw ng paghukom? Meron bang itinuro ang ating Panginoong Hesukristo na palatandaan na kapag kayon ay naganap na, nangyari na, patotoo yun na malapit na ang araw ng paghukom? Meron po. Mga kaibigan, kung ano-ano po iyon, pakinggan po ninyo ang mababasa natin dito po sa Mateo sa 24:33, 6 hanggang 8 at talata pang 12. Ganito ang pagtuturo po ng ating Panginoong Hesukristo. Gayon din naman kayo, kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam ninyong siya'y malapit na, nasa mga pintuan na.
At makakarinig kayo ng mga digmaan at ng mga bali-balita ng mga digmaan. Mag-ingat kayo na huwag kayong mangamba, sapagkat kailangang mangyari ito. Subalit hindi pa ito ang wakas, sapagkat maglalaban ang bansa sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng taggutom at mga lindol sa iba't ibang dako. Ngunit ang lahat ng mga ito ay pasimula lamang ng matinding paghihirap. Dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Kung paano po matitiyak na ang araw ng paghuhukom ay malapit na, sa pamamagitan po ng mga palatandaang ibinigay ng Panginoon Hesukristo. Ano ba yung mga palatandaang sinabi ng ating Panginoong Sukristo? Inisa-isa po ng Panginoon Hesukristo, ang banggit po ng Panginoon Hesukristo, makakarinig kayo ng mga digmaan at ng mga bali-balita ng mga digmaan. Maging anya yung maglalaban ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Kapatid na Christian, yung binabanggit mo dyan na mga digmaan, gaya ng mga tinalakay natin sa nakaraan, yan ay naganap nung unang digmaang pangbuong sanglibutan noong July 27, 1914. Opo. At yung ikalawang digmaang pambuong sanglibutan na naganap naman noong September 1, 1939. Opo. Pero tangi dyan sa mga digmaang magaganap na yan, na palatandaang malapit na ang araw ng paghukom, ano pa yung mga magaganap o mangyayari? Ang sabi pa po ng ating Panginoon Hesukristo, magkakaroon ng taggutom at mga lindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng anya ng mga ito ay pasimula ng matinding paghihirap. At dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Yan ang nangyayari sa ating panahon, kapatid Opo. na Christian. Kaya tiyak na tiyak, itong panahon na kinalalagyan natin, ito'y panahon na totoong napakalapit na ng araw ng paghukom. Opo. Ngayon, ito naman ang ating alamin. Ano magiging senaryo? Ano magaganap pagka dumating na ang araw ng paghukom? Biblia po ang sasagot. Pakinggan po ninyo mga kaibigan. Dito po sa ikalawang Pedro sa 3:7 at 10, ganito po ang ating mababasa. Tunghayan po ninyong mabuti. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayunding salita ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong. At ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init. At ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Kapatid na Jerry, dito po ay ipinakikita kung ano ang magaganap sa mismong araw ng paghuhukom. Una po, ang banggit ng Biblia, itong araw ng paghuhukom, siya ring paglipol sa lahat ng mga taong itinuturing ng Panginoong Diyos na masama. At sa araw din po na ito ng paghuhukom, tinitiyak po ng Biblia na walang maaaring puntahan ng tao para matakasan itong kapahamakang mangyayari sa araw ng paghuhukom, sapagkat niliwanag po sa talata na yun anyang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Sa makatwid, ang buong daigdig susunugin ng ating Panginoong Diyos. Kaya Opo. wala ngang tatakasan ng tao, kapatid na Christian. Isang kakilakilabot na pangyayari, kawakasan ang magaganap pagdating ng araw ng paghuhukom. Sa makatwid, dapat talagang paghandaan ito ng tao para wag siyang mapabilang doon sa mga paparusahan, kundi dapat ay mapabilang siya doon sa mga maliligtas. Opo. Kaya nga, kapatid na Christian, yung tanong sa ating kanina ni Miss Rose, kung may arawan niya ng paghukom, sino ang maliligtas, sino daw naman yung mapapahamak? Kaya ito yung ipaglingkod natin sa kanila. Unang-una, kapatid na Christian, itanong muna natin sa pagtuturo ng banal na kasulatan. Paano hahatulan ng ating Panginoong Diyos ang mga tao kung patay na nga, nasa libingan na, pagdating ng araw ng paghukom? Ang pangalawang tanong na sasagutin natin, sino nga yung maliligtas at sino naman yung mapapahamak? Ang sagot po ay mababasa natin sa Biblia. Pakinggan po ninyo mga kaibigan, dito po sa Juan, sa 5:28 hanggang 29. Pakinggan po ninyong mabuti. Huwag ninyo itong pagtakhan, sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay
ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan at lahat ng masama ay parurusahan. Napakalinaw po sa pagtuturo ng Biblia kung paanong ang mga namatay ay huhukuman sa pagdating po ng araw ng paghuhukom. Sila anya ay muling bubuhayin at lalabas sa kinalilibingan nila. Sa makatwid, merong magaganap na pagkabuhay na maguli ng mga patay. Opo. Kaya nga, ang lahat ng tao haharap sa hukuman ng ating Panginoong Hesukristo. Ang itinatanong nga sa atin ni Miss Rose, sino daw yung mga maliligtas at sino naman yung mapapahamak? Nilinaw din po sa talata. Ang sabi po sa binasa nating talata, lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Yun ang maliligtas. Opo. Sino naman yung mapapahamak? Ang binabanggit po na lahat ng masama na parurusahan. Sa makatwid, nahahati lang sa dalawa ang tao pagdating ng araw ng paghukom. Yung tatanggap ng kaparusahan at yung tatanggap ng buhay na walang hanggan, sila yung mga maliligtas. Opo. Ngayon, para matiyak ng tao na siya ay kabilang doon sa bubuhaying maguli para pagkalooban ng buhay na walang hanggan, ang kinakailangan, matiyak niya na siya ay gumawa ng mabuti. Pagka ang pag-uusapan ay mabuting gawa, relatibo yun eh. Opo. Para sa iba, mabuti, pero para sa iba naman ay masama. Para wag tayong magkamali. Alin ba yung mabuti na tinutukoy dyan na dapat na magawa ng tao? Sa Biblia po ay nilinaw po yan. Pakinggan ninyo mga kaibigan, dito po sa Roma, sa 7:12, ganitong nakasulat. Kaya nga ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal at matwid at mabuti. Napakalinaw po kung alin ang mabuti na siyang dapat gawin ng tao para makatiyak po siya ng kaligtasan. Ang mabuti po ay ang mga kautusan o mga salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya habang nabubuhay ang tao, dapat niyang matiyak na ang nasusunod niya, mga kalooban ng ating Panginoong Diyos na nakasulat dyan sa Biblia. Sapagkat Opo. kapag sinunod dyan ng tao, ang katumbas nun, ginagawa niya kung ano yung mabuti. Opo. Ngayon, pagka ang pag-uusapan ay dapat na sundin na kalooban ng ating Panginoong Diyos sa panahong Kristiyano, ano ba yung ipinag-utos ng ating Panginoong Diyos na dapat gawin ng tao sa panahong Kristiyano? Ganito po ang nakasulat naman sa Mateo sa 17:5. Pakinggan po ninyo mga kaibigan at ganitong nakasulat. Samantalang nagsasalita pa siya, narito, ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila. At narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na sa kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Napakalinaw po ng pahayag mismo ng Panginoong Diyos na upang ang tao ay maligtas sa panahong Kristiyano po, itinuturo niya na kailangan anyang pakinggan ang kanyang anak na kinalulugdan niya. Sino yung anak na tinutukoy dyan ng ating Panginoong Diyos? Ang ating Panginoong Hesukristo po. Sa makatwid, sa panahong Kristiyano, dapat tiyakin ng tao, sundin niya ang ating Panginoong Sukristo. Opo. Pagka sinunod niya ang ating Panginoong Sukristo, ang sinusunod niya ang ating Panginoong Diyos. Pagka sinusunod ng tao ang ating Panginoong Diyos, ang nagagawa niya ay mabuti. Kapag ka mabuti ang nagawa ng tao, tiyak, kabilang siya doon sa mga maliligtas, pagkakalooban ng ating Panginoong Sukristo ng buhay na walang hanggan. Ngayon, ito yung ipaglingkod natin doon sa mga nakikinig at sumusubaybay sa atin. Ano ba yung ipinagagawa, itinuro ng ating Panginoong Sukristo na dapat gawin ng tao sa ikaliligtas nga pagdating ng araw ng paghukom? Pakinggan po natin mismo ang pagtuturo ng Panginoong Hesukristo dito po sa Juan sa 10:9. Ganito po ang kanyang pahayag. Ako ang pintuan, ang sinumang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Ito po ang itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo Oo. na siyang anak ng Diyos Oo. na dapat po nating pakinggan. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, sino man na pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Sa makatwid, mayroong dapat na gawin ng tao. Hindi basta sasampalataya lamang, hindi basta tatanggapin lang ang ating Panginoong Sukristo para Opo. siya'y maligtas. Ang aksyon na gagawin niya, papasok sa ating Panginoong Sukristo bilang pintuan. Pero ito yung tanong.
Paano natin makikilala, kapatid na Christian, yung mga taong tunay na pumasok, dumaan sa ating Panginoong Kristo bilang pintuan? Sila po ay merong kinapalooban. Kung alin po iyon, mga kaibigan, pakinggan ninyo, dito pa rin po sa talatang Juan 19, sa salin pong ito na Revised English Bible, babasahin ko na po sa wikang Filipino. Ganito ang nakasulat. Ako ang pintuan. Sino man na pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay magiging ligtas. Ang mga tao na sumunod po sa Panginoon Hesukristo na pumasok sa Kanya upang maligtas ay napaloob po sa kawan. Kaya hindi po nakakalat sa iba't ibang mga samahan o iba't ibang mga organisasyon sapagkat sila po ay nasa loob lamang ng iisang kawan. Alin yung kawan na tinutukoy diyan, kapatid na Christian, na nandyan sa loob ng kawan na yan, yung mga taong tunay na pumasok sa ating Panginoong Kristo bilang pintuan at tiniyak ng ating Panginoong Kristo ang kanilang kaligtasan. Ito po ay ang Iglesia ni Cristo. Pakinggan ninyo mga kaibigan ng katunayan, dito po sa Gawa sa 20:28, sa salin po ni Ginoong Lamsa. Babasahin ko na po sa wikang Filipino. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Cristo na binili niya ng kanyang dugo. Ang kawan po na siyang kinapalooban ng mga taong sumunod kay Kristo na nakatitiyak po ng kaligtasan ay ang Iglesia ni Cristo. Kaya nasa loob po ng Iglesia ni Cristo ang mga tao sa panahong Kristiyano na nakatitiyak ng kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Sa makatwid, tiyak na tiyak, kapatid na Christian, yung mga tao na nasa loob ng tunay na Iglesia ni Cristo, sila yung pinangakuan ng ating Panginoong Kristo ng kaligtasan. Bakit nga tiyak na tiyak ang kaligtasan ng mga taong napaloob sa tunay na Iglesia ni Cristo? Sapagkat ayon po sa ating binasa, ang Iglesia ni Cristo ang siyang tinubos o binili ng dugo ni Kristo. Yan ang ipaglingkod natin sa mga nakikinig sa atin ngayon. Gaano ba kahalaga na ang tao ay mapabilang sa tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Kristo? Ano ba ang kahulugan kapag ka ang tao ay napabilang sa mga tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Kristo? Ganito po ang pagtuturo ni Apostol Pablo sa Roma 5:8 hanggang 9. Pakinggan po ninyo mga kaibigan, ganito pong ating mababasa. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Kaya't sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos. Kapatid na Jerry, napakalinaw po na kapag ka ang tao ay kabilang sa mga tinubos ng dugo ng Panginoon Hesukristo, kabilang po ang taong yun sa mga napawalang sala. Sa gayon, ang sabi ng Biblia, tiyak na maliligtas sa poot ng Diyos. Huwag natin kalilimutan, kapatid na Christian. Batay na rin sa pagtuturo ng banal na kasulatan, ang tao kaya nakatakda sa ikalawang kamatayan, sa dagat-dagatang apoy, ito yung parusang walang hanggan, ay dahil sa kasalanang nagawa ng tao. Lahat ng tao nagkasala maliban sa ating Panginoong Kristo. Kaya ang tanging lunas lang para siya ay mapawalang sala o hindi mahahatulan pagdating ng araw ng paghukom, ay mapatawad siya sa kanyang mga nagawang kasalanan. At para mangyari yun, kinakailangang tubusin siya. At ang tutubos, ang ating Panginoong Kristo. Ang ipantutubos ng ating Panginoong Kristo, ang kanyang mahalagang dugo. At pinatunayan na nga sa atin, sa ginawa nating pag-aaral, ang tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Kristo ay walang iba kundi ang Iglesia ni Cristo. Sa makatwid, ang mga taong tiyak ang kaligtasan talaga, ang mga tao po na napaloob, napabilang sa tunay na Iglesia ni Cristo. Ito nga po ang dahilan, mga ginigiliw naming mga taga-subaybay, kung bakit wala po kaming tigil sa pag-aanyaya sa inyo na suriin niyo po ang Iglesia ni Cristo. At panalangin po namin sa Panginoong Diyos na dumating yung pagkakataong katulad po ng napakaraming nagsuri, nakinig sa pangangaral ng Iglesia ni Cristo nung maunawaan nilang mga katotohanan. Ngayon po, sila ay masisiglang kaanib na sa Iglesia ni Cristo. At pagdating ng araw ng paghukom, nakatitiyak po ng pagtatamo ng kaligtasan.
Muli po ay nagpapasalamat kami ng napakarami doon po sa nagpadala ng katanungan kay Miss Rose at sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay sa palatuntunang ito. At bago po tayo magtapos ay inaanyayahan po namin kayo sa isang panalangin. Panginoon po naming Diyos, Opo. na banal at makapangyarihan ka po sa lahat. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan. Opo. Muli mo pong ginamit na kasangkapan ng programang ito Opo. upang maiparating po sa mga taga-subaybay namin Opo. ang iyong mga kalooban, ang mga aral mong kailangan nilang sampalatayanan Opo. upang mapaghandaan ang nalalapit na araw ng paghuhukom Opo. at sa gayon ay makatiyak ng pagtatamo ng kaligtasan. Amen. Loobin mo nawa na ang lahat ng naabot ng programang ito Opo. na hindi pa po namin kapiling sa loob ng Iglesia ni Cristo Opo. ay magpasa na rin po na umanib sa iyong iglesia Opo. para makasama namin sa mga tunay na paglilingkod, Opo. lalo na po sa pagmamana ng pangakong kaligtasan. Amen. Pakipagpalain pong lahat ng mga sumubaybay Opo. ang programang ito, Opo. ang iglesia, lalo na po ang aming tagapamahalang pangkalahatan. Amen. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. Kung mayroon kayong katanungan, maaari po kayong mag-email sa amin sa dcem954@isradio.org. Malugod din namin kayong inaanyayahan sa aming mga pagsamba at pagdudoktrina o magbasa ng mga lathalaing pasugong at subaybayan ang aming mga programa sa INC TV. Maaari rin po kayong makipag-ugnayan sa mga ministro at mga may tungkulin sa Iglesia ni Cristo sa pinakamalapit na lokal sa inyong po.